morning sa inyong lahat. Touchdown na yung domestic flight natin dito sa Manila International Airport. At nandyan na rin yung bus na sumalubong sa atin para dalhin tayo dun sa international flight natin. Ito mga wifey friends, at talagang nakikita naman na yung sinabi nilang bagyo ay nandyan na, napaka-dilim at talagang naman ang very dark cloud at medyo umaampon na. So hindi natin sure mga wifey friends kung makaka-move tayo o matuloy yung flight natin, yung international flight natin sa ganitong sitwasyon. Kasi ayan, sa mga nakita namin may mga black naka-reinforce na yung black rain. So baka mamaya ay yung red na. Kapag red, sigurado hindi tayo matuloy. At yung flight natin para sa international ay 4. So hindi natin alam mga wifey friends kung matuloy yung flight natin sa eksaktong oras. Ayan, nakikita nyo mga wifey friends, nagbababaan na yung mga passengers para sumakay dun sa bus papunta dun sa international flight natin. Yan mga wifey friends, nakasakay na tayo sa bus. At yung iba, hindi kaya ng bus, babalikan na lang. Or may parating din na isang bus para sa kanila. Ayan mga wifey friends, nandito na tayo sa loob at hinahanap natin yung ating gate. Napakalayo yata yung lalakarin natin para mapuntahan yung gate ng ating boarding pass. So kasi yung flight natin ngayon mga wifey friends is for something. So kailangan na natin tumuloy doon. At hapon na talaga, malapit na yung flight natin for international. Pero napakalayo yata ang ating lalakarin bago natin marating yung gate natin ng boarding. So eto mga wifey friends, patuloy tayo sa paghahanap kung saan. At nakita ko yung arrow doon pa. Pagdating mo doon sa pinakadulo, may itinuturo pa na diretso lang yung lakad, naka-arrow. So eto tayo mga wifey friends, ang tanawin dito. Medyo huminto ako kasi nakakapagod maglakad. Lakad kanina pa ako, lumalakad. So, hinto muna tayo mga wifey friends at mag-video muna tayo.
pagpatuloy natin mga Whitey friends ang paglalakad natin kasi may mga passengers din na mga Pilipina, narinig ko na sabi nila ang layo daw, ang layo at doon pa daw sa pinakadulo, tapos ay liliko daw kami ng pakaliwa. Ayan ako sa kadulu-duluhan ng mundo. 105 dito pala. Pagod talaga, grabe. Layo ng lakad. Dito na ako sa since it's all located. Gate 1 pala at saka bali, andito na ako kaya lang napakalayo. Ayan mga Whitey friends, medyo malayo na rin yung ating nilakad at naramdaman ko yung pagod talaga mga Whitey friends. Sa napakalayo pala yung boarding gate ng international natin na nakuha. So ito, lakad pa rin mga Whitey friends, napakalayo pa kasi nakita ko yung number na kung saan parang pinakadulo na yata doon sa pupuntahan natin ngayon. So, patuloy pa rin tayo mga Whitey friends ng paglalakad patungo doon sa boarding gate natin ng ating international flight. At last, nahanapan din natin mga Whitey friends yung ating boarding gate at dito nakaupo na tayo mga Whitey friends. At ito, boarding na tayo para sa international flight natin patungong Hong Kong. At ewan ko kung matutuloy itong flight na ito kasi lumalakas na yung ulan at mayroon ng kulog at kidlat mga Whitey friends. Napakadilim na ng kapal. Pero pinapasok na kami sa aeroplano mga Whitey friends. So ito tayo ngayon, nasa loob na ang iba kasama ako sa mga nakapasok na mga Whitey friends. So ayan, patuloy lang tayo sa ating adventure. Dito na tayo sa pang international flight natin. Tignan natin kung matuloy. Sana matuloy. Yun ang panalangin. Pero nakakatakot kasi makita mo lang sa labas talaga naman madilim at yung kidlat at kulog ay talagang nakakatakot. Pero syempre alam na yon ng mga piloto kung dapat silang umalis o hindi. Hindi naman sila papayagan kung sakali. Kasi nakita ko doon sa baba, bago kami pumasok dito sa plane na ito, bago nagpa-board sila, ay nakita ko, naka-hoisted na yung red level na siya ng rainstorm. So, it's very impossible. Kaya lang, puzzle naman sa amin. Bakit sila nagpapasok sa airplane? Sasagupain ba nila yung bagyo? Sasagupain ba nila yung napakalakas na ulan, kidlat at kulog? Yun ang mga karamihan gossip dito sa loob ng airplane. Pero hindi naman siguro. Of course, kung may buhay kami, may buhay din sila. Di po ba?
God is good, sabi nga nila. Immediately grab the mask, pull it towards you, put the oxygen and breathe normally. Put your own mask first before assisting others. Keep it on until you're advised to remove it. Should you be wearing a face mask, remove this first before putting the oxygen mask over your nose and mouth. In case of emergency evacuation, follow the lights that will lead you to the exit. For further information, please refer to the passenger briefing card found in your seat pocket. This aircraft is equipped with emergency exit signs found in the cabin. The location of the nearest exit may be behind you. Each cabin door is equipped with a slide raft. In an eventuality, guests must leave their bags and immediately proceed to the usable exits. There are also fire extinguishers in the cabin. Operation of the device is indicated on the equipment itself. Due to the potential risk of fire associated with lithium-ion batteries and damage to your portable electronic devices, we request that you remove all charging cables from the in-seat power outlet during taxi, takeoff, and landing. In addition, please do not charge any electronic devices, including power banks, during this time. And please be informed, the Philippine government has officially declared the lifting of the COVID-19 public health emergency status in the Philippines. This means that the mandatory wearing of face masks inside public transportation, including our aircraft, is no longer required. However, guests may still choose to wear masks for their comfort and convenience. Thank you. So ayan mga YT friends, after how many hours na nasa loob kami ng airplane kasi pinapasok kami dito mga YT friends is almost 5 o'clock already ng hapon at ngayon time check natin ngayon ay 11 o'clock na ng gabi mga YT friends. Yung flight namin ng 5 o'clock ay napunta sa 11:30 na ng gabi mga YT friends. So paalis na kami, although nakakatakot pa rin talaga kasi yung kulog at kidlat at napakalakas na ulan ay maano pa rin talaga, nakakatakot. Kaya lang nilift na nila yung red storm alert, naging black na lang siya mga YT friends. Napakalakas pa rin ang ulan, pero ayan, kagaya ng kanina, nakita nyo, give na sila ng instruction sa amin. At ito nga ay paalis. Tuloy na ang flight namin. So makakarating kami doon ay talagang hating gabi na mga YT friends. So ayan, ito na kami paalis sa nakakatakot na weather. In my life, ngayon lang ako nakaranas ng ganito talaga mga YT friends. At of course, kagaya ng kagawian ng isang tao, kapag tayo ay nalalagay sa alanganin, nandun lahat yung paghingi ng tulong, di po ba? Ganyan. Dito ngayon, ang maririnig mo sa airplane, yung yung paghingi ng gabay ng ating Panginoon. Pero God is good, di po ba? On that time, talaga ako, hindi lang ako umiimik, pero nandun din yung tiwala ko na hindi naman aalis ang airplane na ito kung hindi nila alam na safe na, di po ba? Although nakakatakot pa rin dahil nandyan pa rin yung kulog at kidlat at malakas na ulan. At ito na kami mga YT friends, nasa taas na yung airplane at ito na ang nakikita sa baba. So nandyan pa rin mga YT friends yung ating kulog at kidlat at medyo takip na lang ng mukha kapag nakita mo kasi parang papasok yung kidlat sa loob ng airplane.
yung maliwanag ganyan. Kasi dito sa loob, pinapatay nila yung ilaw. Patay yung mga ilaw dito sa airplane sa loob, mga Whitey friends. So, maraming salamat sa inyong lahat, mga Whitey friends, sa pagsama sa aking journey dito sa pagbabalik ko sa aking work site sa ganitong na panahon in my life. This is my first time na maka-encounter ako ng ganitong flight na nakakatakot, but for me, God is good. So, panatag lang ako. Nandun din yung takot. Maraming salamat, mga Whitey friends, sa inyong pagsama sa aking journey. Bye! I love you all!